Nang maghiwalay ang magulang ni John, lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola kasama ang ilang kamag-anak. Pag nakakita ko ng family, buo sila, may nanay, may tatay, of course, naiinggit talaga ako. Iniisip ko, ano kaya pakiramdam na meron kang tatay. Nakakalungkot. Ang hirap mabuhay nung broken o hiwalay yung mga magulang at hindi mo sila kasama. Naging masipag na bata naman si John sa kanyang pag-aaral, ngunit hindi naging maganda ang pagtrato ng kanyang mga kamag-anak sa kanya. Narinig kong salita, puro discouraging, masakit na salita gaya ng bobo ka, wala ka talagang alam, di ka naaasenso, hanggang dyan ka na lang, wala kang kinabukasan. Yun yung mga salita na mula pagkabata and even hanggang nag-high school ako, dala-dala ko talaga siya. Talagang ang lakas ng impact ng mga words na yon sa buhay ko. Bunga nito, nagkaroon si John ng mababang pagtingin sa sarili na nakaapekto sa kanyang pag-aaral. Sa school, hindi ko kaya mag-report. Mga grades ko talaga as low as 64. Meron akong 73, 74, 75. Ang thinking ko talaga sa sarili ko, bobo ko. Because of the words na narinig ko, talagang nag-impact yun sa puso ko and pinaniwalaan ko sa sarili ko na wala akong kwenta at wala akong mararating. Hindi na umabot sa kolehiyo si John. Naging salat na rin sa pinansyal na pangangailangan ang lolang sumusuporta sa kanya. Kaya naman, nabaling ang atensyon niya sa barkada at bisyo. Dito ay tila nahanap niya ang kalingang hindi nadama sa pamilya. Masaya ako pagkasama ko yung mga barkada ko, pero yung saya namin, panandalian lang. After naming maghiwa-hiwalay, pag ako na lang mag-isa, alam ko sa sarili ko, malungkot pa rin ako. May hinahanap pa rin akong something na magpupuno talaga ng napakalaking emptiness sa buhay ko. Hanggang isang araw, nakilala ni John ang isang kaibigan. Hinimok siya nitong dumalo sa mga gawain sa simbahan. Sumama naman si John sa motibong mapalapit sa kaibigan. Ngunit habang tumatagal, Akala ko before yung Diyos is malayo siya. Nakilala ko si Lord bilang isang personal na Diyos na may pakialam pala sa everyday na nangyayari sa buhay ko. At kaya pala akong alisin sa madilim na parte ng buhay ko. Pakiramdam ko punong-puno ako ng kaligayahan na matagal ko nang hinahanap, na hindi ko mahanap sa bisyo, sa barkada at kung ano-ano pang bagay na mali na ginagawa ko before. sa tulong ni Jesus ay unti-unting binitawan ni John ang kanyang mga bisyo. Actually, hindi naging madali para sa akin yung bitawan yung mga bisyo ko. Kasi ang hirap niya bitawan kasi nakadikit na sa sistema mo eh. Pero ang ginawa sa akin ni Lord is tinulungan niya ako na malayo ako sa mga maling barkada sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa akin ng mga bagong barkada na godly, na talagang tutulungan ako kung paano pa mas lumalim sa pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Mula sa isang batang uhaw sa atensyon at pagmamahal, ngayon ay puspos na si John ng wagas na pag-ibig na nagmumula kay Jesus. Yung hinahanap ko na pag-ibig sa mga magulang ko na hindi ko nahanap is nahanap ko sa Diyos. Pinakilala niya yung sarili niya bilang isang ama na handang tumulong, handang dumamay, laging nandyan, kayang ayusin ang lahat ng mali, pangit at marumi. So pinunan ni Lord yung napakalaking butas sa buhay ko sa pamamagitan ng pagiging tatay sa buhay ko. Ang pananampalataya ni John sa Diyos ang nagbalik ng tiwala sa kanyang sarili. The fact lang na na-realize ko na ginawa ko ng Diyos, ibig sabihin, hindi totoo na wala akong kwenta. May kaya akong gawin, mahalaga ako kasi mahal ako ng Diyos at personal na ginawa ako, nilikha ako ng Diyos. Doon galing yung lakas ko ngayon at doon galing yung confidence na meron ako ngayon. Dahil sa naranasang pagbabago, nagsisilbing inspirasyon si John sa buhay ng ibang kabataan. Ayoko magaya sila sa akin na maniwala sila na wala silang kwenta, na wala silang kayang gawin. Gusto kong mapaintindi sa kanila na mahal sila ng Diyos and may magandang plano ang Diyos sa kanila. At kung lalapit lang sila kay Lord, kayang ayusin ng Diyos lahat ng mali sa buhay nila. Inayos ng Panginoon ang relasyon ni John sa kanyang pamilya at naging pagpapala pa sa kanila. Tinutulungan ko yung kapatid ko na mag-aral and she is right now fourth year college. Maganda na rin yung relasyon ko sa magulang ko, particularly sa mama ko. Napatawad ko na yung mga magulang ko. Even yung father ko right now, kahit hindi ko pa siya nakikita, napatawad ko na rin siya. Yung joy na meron ako ngayon, hindi mapaliwanag eh. Ibang klase sa saya na kayang i-offer ng bisyo ng barkada.